Rose POV. Inis kong nilagay sa box sa mga gamit ko. Walang pusong lalaki yun. Ano akala niya sa akin? Hayaan ko na siyang tratuhin akong ganun. Kainis. Umalis ako ngayon sa trabaho ko. Alam mo kung bakit? Dahil napakayabang ng amo ko. Palagi niya akong kinukulit na maging isa sa mga babae niya. No way! Mukha ba ako naghahanap ng sugar daddy? Mas mayaman pa siguro si Karen kaysa sa kanya. Tinapos ko ng pag-aayos ng mesa ko at umalis na sa office ko. Nilagay ko sa likod ng kotse ko ang box na dala ko at tinawagan si Karen. Sinabihan ko siya na magkita kami sa cafe na palagi namin tinatambayan. Mabuti na lamang talaga at umalis ka na sa kumpanya na yun. Saan ni Karen? Naku, sinabi mo pa. Nagtagal lang naman ako sa kumpanya na yun kasi malaki ang sweldo na binibigay niya sa akin. Kaya pala ganun. Kasi meron siyang ibang motibo. So, anong plano mo ngayon? Wala ka ng trabaho. Bumuntong hininga ako at napaisip. Sigurado magugulat si mama kapag nalaman niyang unemployed ng anak niya. Ano ba kasi gagawin ko? Adrian POV. Nagising ako dahil sa ingay ng phone ko. Bumangon ako at sinagot ang tawag. Hello? Hello, sir? Sorry po kung nagising kita. Okay lang yun. Ano bang problema? Gusto daw po kayo makausap ni Mr. Sebastian. Magpapaset daw po siya ng meeting. Sige, ikaw nang bahala mag-schedule. Hanapan mo na lamang ng araw na hindi ganun karami ang gagawin ko. Understood, sir. Balik na po ako sa trabaho ko. Okay, Mr. Valdez. Pinatay ko ng phone ko at binalik ito sa mesa. Napatingin ako sa kama ni Liza at wala siya doon. Kinuha ko ulit ang phone ko at tiningnan ang oras. 5:30 na pala ng hapon at nagsisimula na rin dumilim. Nagilamos na ako at inayos ko ang buhok ko. Napansin ko rin na iniwan niya ang phone niya. Saan kaya siya napunta? Lumabas na ako ng kwarto namin. Tinignan ko ang lobby pero wala rin si Liza. Lumabas ako ng building na tinutuluyan namin at pumunta sa dalampasigan. Nakita ko ang dalaga na nakaupo sa buhangin habang nakatingin sa dagat. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Ang ganda ng dagat, no? Saad ko. Tama ka. Mas lalong gumaganda dahil sa reflection ng sunset. Wika naman ni Liza. I'm sorry. Paunang sabi ko. Ha? Para naman saan? I'm sorry kung hindi kita pinapansin. Ang totoo niyan, ginagawa ko naman yun para sa'yo. I thought simula na ikasal tayo, ay ayaw mo na sa akin. Kasi minsan, hindi mo ko tinitingnan. Kaya I decided na huwag ka nang guluhin. Para maging komportable ka rin sa bahay. Hindi ibig sabihin na ayaw ko sa'yo ha. Hindi ko inaasahan na makakabuo yun ng misunderstanding sa'yo. Bakit mo sinasabi sa akin ngayon yan, Adrian? Gusto ko lang mawala ang gap sa ating dalawa, Liza. We can fix this kung di tayo mag-uusap. And also, wala akong babae. Ni minsan, hindi ko inisip na gumawa ng kalokohan. That girl, si Isabel, siyang lapit ang lapit sa akin. Hindi ko lang siya magawang palisin agad sa trabaho. Alam ko, you know, tinawagan ako kanina ni Mr. Valdez about kay Isabel. Mukhang loyal nga sa'yo ang sekretary mo. Nakangiting saad ng dalaga. So, okay na ba tayo? Oo naman. Gusto ko rin sana mag-sorry dahil sa sinabi ko sa'yo last time. Dala na rin siguro ng pagod ko sa trabaho. Okay lang yon. Since kasala tayo, ay wala na rin man tayo magagawa pa. How about subukan natin magkasundo? Let's try to act like a married couple. We can live together in the same house na hindi tayo nagpapansinan, di ba? Okay, let's do that. Wika naman ni Liza. Nagulat ako nang hinawakan niya ang braso ko at sinandal ang ulo sa balikat ko. Hindi ka ba nilalamig? Ang nipis kasi ng damit niya at magagabi na. Hindi naman. Napangiti pa ako nang masiniksik niya sarili sa akin. Liza POV. Sabay na kami na bumalik na Adrian sa kwarto namin. Sinabi na lamang namin sa staff ng resort na magpapahati na lamang kami sa kwarto ng dinner namin.
Nauna muna akong maligo, pagkatapos ko ay siya naman ang sumunod. Saktong pagkatapos niya ay dumating na ang pagkain namin. Ang mga staff ang nag-aayos sa mesa. Nagpasalamat rin kami sa kanila bago sila umalis. Kain tayo? Wika ko at saka umupo. Napansin ko rin na may wine silang dala ay hindi naman ito ang in-order namin. Cheers! Wika ni Adrian at inaas ang glass wine niya. Cheers! Nakangiting saad ko naman. Sabay namin ininom ang wine at kumain na rin. Pwede rin naman pala kami magkasundo. Bakit kaya hindi namin ito ginawa noon? Tama nga sila. Importante talaga na may communication kayo para maintindihan ninyo ang isa't isa. Kinaumagahan, napagkasundoan namin maligo sa dagat. Hindi kasi namin na-enjoy dito kahapon kasi natulog lang kami. Kaya ngayon namin susulitin ang bakasyon at uuwi na rin kami mamayang hapon. Nakacycling ako ng shorts at oversized na manipis na t-shirt. Kulay black ang damit ko, kaya safe naman kung mabasaman. Si Adrian naman ay naka-gray na short at black rin na t-shirt. Nagunahan pa kami pumunta sa dagat at syempre, ako ang nanalo. Na-enjoy pa namin ang paligid kasi wala pa gaanong tao. Maaga pa kasi, baka natutulog pa ang iba. Karen POV. Kainis, paano na ako ngayon? Problemadong wika ni Rose. Subukan mo kayo nag-apply sa kumpanya ni Glyza. Di ba gusto mo rin naman noon na magtrabaho sa office? Sige, magpapatulong ako sa kanya pagbalik niya. Sabay namin ininom ang kape at ngumiti sa isa't isa. O diba si Luis yun? Wika niya at may tinuro sa labas. Ha? Asan? Bigla ako natigilan sa nakita ko. May kakbay na babae ang boyfriend ko at mukhang masaya pa ang dalawa. Oh my God! Gulat na saad ni Rose. Tumayo naman ako at naglakad palapit sa pinto. Karen, hintayin mo ako! Rinig ko pang sigaw ni Rose. Dali-dali akong pumunta sa gawin nila at tinulak ang babae. Karen? Gulat ng saad ng walang puso kong boyfriend. Wow! Akala ko nagkamali lang ako. Pero ikaw talaga manloloko ka. Ouch! Ano ba problema mo? Maarting saad naman ang babae. Ang kapal naman ang mukha ninyong dalawa. Anong problema ko? Ako lang naman ang girlfriend na lalaking kasama mo. At ikaw, Luis, ito ang huling beses na lulukuhin mo ako. Wika ni Karen bago niya inaya si Rose palayo sa lugar na yon. Hinawakan niya ako sa braso at unti-unti na kami naglakad. Pero hindi pa naman kami nakakalayo, bigla siyang huminto. Bakit? Takang tanong ko. Hintayin mo ko Karen dito. Binitawan niya ako at nilapitan si Luis. Anong gagawin mo? Bigla niyang sinapak sa mukha si Luis at sinipa sa binti. Anong karapatan mo para lukuhin ang best friend ko? Magtago ka ng mabuti ha? Huwag kang papahuli kay Glyza. Baka di lang yan abutin mo. Napangiti si Karen sa ginawa ng kaibigan. Sina Rose at Glyza talaga ang nagtatanggol sa akin. Simula pa noon ay palagi nila akong pinagtatanggol. Lumapit ulit sa akin si Rose at hinila na ako palayo sa lugar na yon. Glyza POV. Nawala lang ako ng isang araw, tapos marami na pala nangyari sa inyong dalawa. Sad ko sa dalawa kong kaibigan. Pagka-uwi namin ni Adrian, agad na pumunta sa bahay sina Rose at Karen. Sinabi sa akin ni Karen na wala na daw trabaho si Rose at sinabi rin niya sa akin ang dahilan kung bakit. Si Rose naman ay sinabi sa akin na nambabahay ang boyfriend ni Karen. Ay naku, ayoko na rin naman sa company na yun, no? Sana malugi siya. Wika pa ni Rose. Nalaman ko rin na ang company pala namin ang tumutulong sa company na iyon kasi palugi na yon. Sasabihin ko kay Dad ang tukol dito. Aalamin natin kung ano rin ang ginagawa ng boss mo sa ibang employee niya. Seryoso na sa adik Glyza. Okay lang naman sa akin kung matagal ulit bago ako makahanap ng trabaho. Ang iniisip ko ngayon ay itong si Karen. Saad naman ni Rose. Huwag niyo akong isipin. Okay lang talaga ako. Giit ng wika ni Karen. Ano ba ang plano mo? Tanong ko naman. Makikipag-break na ako sa kanya. Matagal ko rin namang nahalata na
meron siyang ibang babae. Gusto ko lamang talaga mahuli siya at makita ang babae niya. Hinawakan ko ang kamay niya at tinignan siya. Alam ko rin naman na magiging okay rin siya. Matatag si Karen at si Rose naman ay madiskarte at matapang. Pero kahit ganito mga kaibigan ko, ay hindi ko pa rin mapigilan mag-alala para sa kanila. Napatigil kami nang marinig namin na may bumaba sa hagdanan. Lumingon ako at nakita ko si Adrian na inaayos sa kanyang necktie. Aalis ka na ba? Tanong ko rito. Oo, marami na kasing papeles na kailangan ko asikasuhin sa office. Pipilitin ko na umuwi na maaga. Ikaw, hindi ka ba papasok sa trabaho mo? Umupo si Adrian sa tabi ko. Bukas na lang siguro. Plano ko sanang matulog. Napagod data ako sa biyahe kanina. Inalis ko ang dumi sa balikat niya at inayos ang collar niya. Napatingin naman ako sa mga kaibigan ko na kanina pa tahimik. Hindi ko pa pala nasasabi sa kanila na nagkaayos na kami ni Adrian. Hello, kayo ba mga kaibigan ni Glyza, di ba? I'm Adrian, by the way. Pakilala niya sa mga kaibigan ko. Hi, I'm Rose. And this is Karen. Gulat na saad nila. Parang ito rin kasi ang unang pagkakataon na kinausap nila si Adrian. Ayo nga pala, may bakante ka ba na posisyon sa company ninyo? Tanong ko sa asawa ko. Bakit? Itong si Rose kasi naghahanap ng trabaho. Meron din naman siyang experience sa pagtatrabaho sa office. Dati siyang assistant. Wika ko pa. Tinignan pa ako ni Rose na tila nahihiya. Well, ang totoo, I'm looking for new secretary. Secretary? Bakit? Ano nangyari kay Secretary Valdez? Tanong ko pa. Gagawin ko sanang bodyguard si Mr. Valdez. Nakakatanggap ako ng mga threats by anonymous messages lately. That's why I need a bodyguard. Sabihin mo kaya sa daddy mo para mahanapan ka niya. Ayoko rin naman na magbigay problema pa kay daddy. Don't worry. Ako ang bahala sa sarili ko, Glyza. By the way, Miss Rose, kailangan mo na magpasa ng resume mo. Aalis na ako. Bye, guys. Wika ni Adrian. Kinuha niya ang bag niya at lumabas na ng bahay. Take care. Napatingin naman ako kay Karen. Nakangiti ito at panay ang tukso sa akin. Akala ko ba hindi kayo close ang asawa mo? Tukso na wika ni Rose. Well, nag-aayos na kami kahapon. Sabi niya subukan namin magkasundo. Wala naman na kami magagawa pa. Mag-asawa na kami, kaya yun. Lalong napangiti ang dalawa. At least may isa sa atin ang magandang araw kahapon. Saad ni Karen. Pagkaalis nila, ay umakyat na agad ako sa kwarto ko at humiga sa kama. Ilang minuto pa, ay nakatulog na ako. Adrian POV. Good morning, sir. Bati ni Mr. Valdez nang makapasok na ako ng office. Good morning. Nilagay ko sa mesa ko ang bag ko at saka umupo. Binigay niya sa akin ang list ng schedule ko ngayon. Magsisimula ng 2 p.m. at susunod iyon hanggang 8 p.m. ng gabi. Kailangan ko rin kasi bumawi sa 1.5 araw na nawala ako dito. Inuna ko muna, sir, ang mga important meetings ninyo at yung mga hindi pa namin minamadali ay pinabukas ko muna. Aniya. Gusto ko talaga kung paano magtrabaho si Mr. Valdez. Simula nung nag-uumpisa pa lamang ako, ay palagi na siya nakalalay sa akin, kaya alam na alam niya ang trabaho niya. Thank you, Secretary Valdez. By the way, may mag-apply para sa bago kong sekretary. I think pupunta siya bukas para ihatid ang resume niya. Okay lang ba kung ikaw mag-asikaso sa kanya bukas? Depende rin sa'yo kung tatanggapin ko siya o hindi. Ako po? Gulat na saad ito. Oo. Ikaw rin naman ang ilang taong ko ng sekretary. Tiwala naman ako sa pagkilatis mo. Pero huwag ka masyado magpit ha. Kaibigan kasi siya ni Glyza. Sige po, sir. Ako nang bahala sa kanya. Okay, salamat. Tatapusin ko muna ang permahan ng mga ito at pupunta na ako kung saan ang meeting area. Okay, sir. Hindi na ako tumingin at nag-focus na lang ako sa trabaho. Rose POV.
Pinarada ko muna ang sasakyan sa parking lot at inayos ang mga gamit ko. Naayos ko na rin naman ang resume ko. I think I'm ready. Nilang ko na ang sasakyan at naglakad ako papasok sa company. Ang ganda at malawak ang labi dito. Pagpasok mo pa lamang, ay ramdam mo ng aircon sa paligid. Muntik pa akong matapilok sa heels na suot ko. Mataas kasi ito, kaysa sa nakasanayan ko na taas ng heels. Pinipilit kasi ako ni mama na suotin ito. Siya rin nag-ayos ng mga damit ko. Kailangan ko rin maging presentable dahil isa sa mga malaking kumpanya sa buong mundo ang pagtatrabahuhan ko. Tsaka baka daw, dito ko na makita ang aking the one. Muntik na ako matumba nang may humawak sa kamay ko. Napatingin ako at nakita ko ang gwapong lalaki. Formal na formal ang suot niya. Blue na slacks, blue na suit, blue na necktie, at white na long sleeve. Are you okay, miss? Wika niya. Napatingin ako sa magkahawak na kamay namin. At hindi ko mapigilan na matigilan sa nangyayari ngayon. Okay lang ako. Napatingin rin siya sa kamay namin at mabilis itong inalis ang pagkakahawak sa kamay ko. Pasensya ka na, miss. Napahawak ako sa kamay mo nang walang pahintulot mo. I'm just trying to help you. I hope you understand. Okay lang po, sir. Thank you nga pala. I'm Rose Castro nga po pala. Wika pa lang talaga. So, ikaw pala mag-apply bilang secretary. I'm Clarence Valdez. Pero hindi kong tawagin ng iba. The former secretary of the CEO. Inilahad niya ang kamay niya for shake hands at syempre, tinanggap ko iyon. Nice to meet you po, sir. Just call me Mr. Valdez. Okay lang ba kung tawagin kitang Miss Castro? Okay lang, Mr. Valdez. Ito nga po palang resume ko. Binigay ko sa kanya ang brown envelope na dala ko. Let's go to my office, Miss Castro. Wika ng binata at naunang lumakad na. Dali-dali ko naman siyang sinundan. Magiging masaya ata ang pananatili ko sa kumpanyang ito. Nakangiting wika niya sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.